Habang padami na ang mga nabubwisit kay Senator Marcoleta, sa isang interview ay muli na naman itong ipinaglaban ang kanyang mga nalalaman kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Ang pagpapaliwanag na ito ay dedicated po sa ating mga kababayan na talagang ang gusto nila ay maunawaan kung alin ang totoo. Nang dahil sa iringan na yan at patutsadahan na yan, baka nga lumaki yan. Eh kung magkagyera tayo, kayo unang haharap. Ayun nga. Kaya kailangan din maintindihan ninyo ang mga issue sa likod ng mga usaping ito. Nga po. Di ba? Nagkakaroon lang tayo ng problema kasi may mga nagsasabi na yung lawak ng ating exclusive economic zone, yun na rin ang ating West Philippine Sea. Hindi po yun. Magkaiba pala yun. Sabi ko, kinakailangan nating madistinggi ano ba talaga yung lawak ng West Philippine Sea. Dito kami hindi magkaintindihan. Hindi ko malalaman kung ba't ako pa ang pinatututsadahan nila na hindi ko naiintindihan na sinasabi ko. Samantalang sila mismo, hindi nila maintindihan ang kanilang pinagmumulan. Sinasabi ko raw, naghahanap daw ako ng coordinates ng exclusive economic zone. Hindi naman yun ang sinasabi ko eh. Ang sinasabi ko, yung arbitral tribunal, ang kanyang dinesisyonan, exclusive economic zone, hindi niya dinesisyonan ang West Philippine Sea. Dahil wala siyang karapatang gawin yun. Walang kapangyarihan ng tribunal na magpasya tungkol dyan. Basta tubig lang. Tubig lang ako. Ngayon, yung sinasabi nating Kalayaan Island Groups, mga land features yun eh. Opo. Hindi natin pwedeng isama doon sa ating petisyon na ginawa sa tribunal noong 2012. Kung atin yun o hindi, re-rejecting ka, sabi niya, wala akong dyan. O kaya, sinasabi nila, narinig mo naman, pa nakikipagdebate sa akin, ba't natin binabalik-balikan kanya eh? In-award na sa atin kanya yung West Philippine Sea. Hindi po, hindi totoo yun. Walang award doon. Walang award. Ang pinag-uusapan lang sa arbitral award, exclusive economic zone. Hindi West Philippine Sea. Kaya kapag hinanapan mo sila ng coordinates, ayaw nilang kanya may coordinates na yung EEZ, hindi EEZ yung pinag-uusapan natin. Para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Umani ng samot-saring reaksyon ang naging pahayag na ito ni Senador Rodante Marcoleta sa isang pagdinig sa Committee on National Defense nitong February 4. Kalaunan ay pinabulaanan ni Marcoleta ang mga pahayag na ito matapos makatanggap ng mga kritisismo na tila kinakampihan niya umano at binansagang isa sa tinaguriang Chinators kaugnay sa sigalot sa laot. Paliwanag ni Marcoleta, his statements were taken out of context. Ang iginigiit niya umano ay operational concerns at hindi nananawagan na isuko ang Philippine territory. Hinamon naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mambabatas na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Tsak daw niyang patriotic public servant si Marcoleta na titindig para sa ating karapatan sa WPS. Kaya karangalan daw na i-arrange ang pagsama ng senador sa awareness flight. Makikitaan na dito ang sitwasyon doon, kabilang ang Pag-asa Island kung saan nakatira ang maraming Pilipino. Wala pang sagot si Marcoleta sa hamon ni Tariela. Hindi ito ang unang iringan ni Tariela at Marcoleta. Rewinding to February 18, 2025, naging mainit ang palitan ng salita ng nooy Sagip Party List representative na si Marcoleta at si Commodore Tariela matapos sabihin ng mambabatas na there is no such thing as the West Philippine Sea. Kinumpronta ni Marcoleta si Tariela sa House Tri-Committee Inquiry sa pagpapakalat ng misinformation at disinformation. Partikular nang mabansagan si Marcoleta ng mga blogger bilang pro-China at traitor na ayon kay Marcoleta ay attributed kay Tariela. Pinabulaanan naman ito ng opisyal ng Coast Guard na tinawag umanong mangmang. Sa huli, nagkamayan at nagkaayos naman ang dalawa. Sa gitna ng mainit na panibagong palitan ng mga opisyal ng pamahalaan kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Major General Mike Lohico, gumagana raw ang propaganda ng China kapag nag-aaway ang mga Pilipino mismo tungkol sa Filipino interests. Anya, hindi war machines, kundi naratibo ang panlaban ng China sa Pilipinas.
Dagdag pa ng general, magtatagumpay anya ang propaganda war ng China. Oras na magkaroon ng pagdududa ang mga Pilipino sa kanilang sariling mga karapatan at sa international law at ipahiya ang mga nagsasalita laban sa pang-aabuso. Kamakailan lang, naging mainit ang palitan ng ilang mga senador kaugnay ng girian ni Tariela at ng ilang personalidad mula sa Chinese Embassy. Para naman sa maritime expert na si Professor at Attorney J. Batumbakal, certainly, it's unacceptable for a senator of the Republic, no less, to suggest even that we simply give up any portion of the national territory just on his say-so. For a senator to suggest that as if he is just trading bananas in the market, no, that is not just acceptable, it is inconceivable, really. And I would say it's a very serious blot or taint on the reputation of the Senate, the legislative branch, and the entire Philippine government. para sa abogado na si Attorney Wilfredo Garrido, imbes na isuko ang KIG, si Marcoleta na lang daw ang isuko sa People's Republic of China. Hindi naman sang-ayon ng kapwa-senador na si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa sinabi ni Marcoleta na pagsuko sa KIG. Banta raw sa national security ang mga Pilipinong ibinebenta umano ang bansa para sa pansariling interes. Anya, homegrown traitors ang mga ito at karaniwang source ng intelligence information. Giit ng senador, dapat lang ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na sa panggigipit ng mga dayuhan. Ikinalungkot din ni Senador Erwin Tulfo ang sinabi niyang opinyon ni Marcoleta sa pag-surrender sa KIG. Giit ni Tulfo, maraming nagbuwis ng buhay para sa kalayaan natin, para sa sakripisyo nila na sa henerasyong ito ay ganun lang kadaling isusuko na ang teritoryo ng bansa. Maling mindset din daw na isiping maliit lang tayo at kaya tayong durugin ng ibang bansa. Naman may panukala si Tulfo na isama sa kurikulum ng edukasyon ang pag-aaral tungkol sa West Philippine Sea sa lahat ng antas. Sa kabila naman ng mga ingay sa politika, tuloy ang bilateral at multilateral cooperation activities sa pagitan ng tropang Kano at Pinoy sa bahagi ng West Philippine Sea. Nitong February 6, nagsagawa ng bilateral bomber air patrol ang Philippine Air Force at US Air Assets sa bahagi ng WPS. Continue to face the challenges that we have at the Indo-Pacific region, but it's more on the continued cooperation that we have with the United States, and we will continue to make it even stronger, as we have, I think we've shown that in the past number of years. Buuan na rin ang schedule ng mga pagsasanay ng militar kung saan bahagi ng area of exercise ay ang West Philippine Sea at ang karagatan o himpapawid na sakop ng ating exclusive economic zone. Paano kung pinakinggan po ng China ang sinabi ng isang senador na lumayas kayo dito sa amin, hindi namin kayo kailangan. At dahil sa galit ng bansang yan, sabi lang, aalis kami and we will pull out all our investments here in this country. Pati yung mga nagtatrabaho sa inyo, sa amin, na mga OFWs, ay aming pauuwiin sa mainland China, sa Hong Kong, sa Macau, at sa anumang mga teritoryo. Ano kaya ang magiging economic impact nito sa Pilipinas? Without firing a single bullet, gumanti through economic warfare. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas?